Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Masyadong tahimik ang umaga. Masaya ba tayo ngayong umaga? Isang pinag-alang umaga sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginawa. Purihin ng Diyos, napakaganda po ng pag-soaking natin kahapon sa presensya ng ating Panginoon. At totoo po na pagka tayo ay sinet natin ang ating puso na magsamba, magpuri, magpasalamat, ay ang presensya ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Siya Diyos nagbibigay ng lakas, sabi ko po. Amen? At nagpapasalamat tayo sa ating mga kapatid, ang worship team na talagang yung kanilang puso na mag-worship sa Panginoon sapagkat ang kailangan natin sa mga ganitong mga kapanahonan na yung pagpapabad natin sa presensya ng Diyos. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon na sa huling araw, ang mga tunay na sasamba sa Diyos ay sasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya tuwing po tayo habang tayo may mga pagkakataon na katulad ng ating ginagawa ngayon, ay samantalahin natin ang mga itong pagkakataon. Napakabilis ng panahon. Amen? At namalayan natin Disyembre na. Hallelujah! So maligayang Pasko po sa ating lahat. Magiging masaya at maligayang Pasko dahil si Jesus ang ating sinasamba, pinagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan. Amen? Siya nag-ahari sa ating buhay, siya nag-ahari sa ating mga pamilya, siya nag-ahari sa ating syudad. At sa araw na ito, next Sunday, sa susunod na linggo, ay nasa puso natin na tayo ay mag-outreach sa Zambales. At tayo makaharap ng salita ng Diyos at naniniwala ako na ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na habang siya ay Diyos na gumagawa ng milagro sa ating panahon. Amen? Kaya hilingin namin mamaya ang inyong mga panalangin. At kung narito tayo kahapon, nariribay po talaga tayo. Amen? Mag-aapoy tayo. Kung tayo medyo nalalamig, talagang iinit tayo sa Panginoon. Hindi na maaari ngayon yung panahon na parang nakaano na ka na lang, parang nag-o-hold back ka na lang. Ito yung mga panahon na ang Diyos ay tumatawag sa atin at inigising tayo. Ang word ng revival sa Tagalog ay pagkakupa o pagkagising. At pagka tayo nagising sa ating panawagan sa Panginoon, pag tayo nagising doon sa panukala ng Diyos, sa plano na panukala niya sa ating buhay, anong nangyayari? Ang kaisipan natin ay nagiging matalim para gawin ang kanyang kalooban. Tayo naka-inline. Kumbaga nakahulog ka, di ba sa construction, nakahulog ka, hulog. Hindi mo wala ka sa hulog, pero nakahulog ka, amen? Matuwid. Kaya sa araw na ito, I want to address that tungkol sa tamang kaisipan. Sapagkat sabi ng Biblia, nasa atin ang kaisipan ni Kristo. Sapagkat sa mga bagay sa panahon ngayon, ang ginagawa ng kaaway, ang kanyang inaatake ang ating pag-iisip. Subalit ang Diyos, at ating maunawaan, ibinigay niya ang kanyang salita sa atin upang tayo ay magkaroon ng tamang kaisipan. Pag-iisip na matuwid. Amen? Pag-iisip na ayon sa salita ng Diyos. Pag-iisip na ayon sa kanyang panukala at plano sa ating mga buhay. Sapagkat sabi ni Solomon, kung ano ang iniisip ng isang tao, yun siya. Sapagkat kung kahit na ikaw ay pinagpala ng Diyos, kung sa isip mo ay ikaw ay mahirap, ikaw ay nagkukulang, talagang yun ang nangyayari kasi yun ang nasa isip mo. Kaya ibinigay niya ang kanyang pangako, ibinigay niya ang kanyang salita para ituwid ang ating pag-iisip. Amen? Maraming salamat sa Tagalog service. Amen? Tumayo tayo muli sa presensya ng Diyos at tayo mananalangin ngayong umaga. Itaas natin ang ating mga kamay. Purihin ang Panginoon. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus sa umaga nito, kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong katapatan, sa iyong magandahang loob, sa dakilang pag-ibig mo sa amin, mga buhay. Ama, salamat sa presensya ng Banal na Espiritu Santo. Salamat sa kahit ng Banal na Espiritu Santo. Salamat po dahil binubuksan mo ang mata ng aming kaisipan. Binubuksan mo, Panginoon, ang aming pangunawa sa umaga nito. Ipahayag mo, Panginoon, salamat sa Espiritu ng kapahayagan, Espiritu ng pangunawa,
Espiritu ng karunungan, na ikaw ay Diyos na bibigay ng karunungan. Ang karunungan na galing sa langit, na nagbibigay ng kapayapaan, nagbubunga ng katwiran, at mabubuting bunga sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, pakatagpuin mo ang iyong mga anak, na ang iyong mga salita ay buhay, makapangyarihan, at hindi ito babalik sa iyo na walang nangyari, kundi ang iyong mga salita ay parang punlang natanim, Panginoon, at magbubunga para sa iyong kalulatian sa aming mga buhay. Kaya salamat na sa umagang ito, ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw, hindi lamang sa lugar na ito, O Diyos, kundi sa mga kapatid namin na tumatanggap at nakikipag-isa sa amin sa pamagitan ng Facebook Live, sa live streaming na ito. Katagpuin niyo po sila kung saan po sila naroon, sa kailang mga bahay, sa mga hospital. Katagpuin niyo po sila at sila yung hipuin at pagalingin. Ano man ang kanilang nararanasan. Iyon po silang iangat sa kanilang mga buhay. Salamat na sa umaga ito, ikaw ay Diyos ng milagro. Ikaw ay Diyos na gumagawa ng kamanghamangang bagay. Sa araw na ito, Panginoon, baguhin mo ang aming kaisipan. Sapagkat sinabi mo sa iyong mga pangako, nasa amin ang kaisipan ni Kristo. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Buksan natin sa Romans chapter 12, kung meron tayo mga Biblia. Tingnan natin sa Romans chapter 12. Ito sa verse 1 at sa verse 2. Basahin natin itong lahat sa Tagalog. Tagalog po ito. Basahin na po natin. 1, 2, 3. Isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabaan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Banal, kasiyasiya sa Diyos, na siya iyong nakatulirang paglilingkod. Huwag niyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Napakaganda po ng translation na ito. Simulan natin sa verse 1 ulit. Ito po sinasabi ng Apostol Pablo, na sabi niya, kaya nga mga kapatid, ibig sabihin, may nangyari na po dahil sa ginawa ni Jesus. Therefore, brethren, I beseech you therefore, brethren. Pinamamanig ko sa inyo mga kapatid, gusto ko sa English. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo. Alam-alam sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Dahil inalay na ni Jesus ang buhay niya, inialay na ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin sa cross. Nung siya'y sumigaw sa cross, it is finished. Tapos na, ano po ang kanyang tinapos? Tinapos niya ang ating katubusan. Tinapos niya ang gawain na dahil sa kasalanan, tayo nahiwalay. Subalit para tayo matubos, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yan ay katotohanan, yan ay pagpapatunay dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganoon kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At dahil tayo natubos, dahil sa ating pananaw na yan, na alam natin ang ginawa ni Jesus Cristo sa cross, na dahil sa laki ng pag-ibig at pagmamahal ni Kristo sa atin, inalay niya ang kanyang sarili para tayo nahiwalay sa Diyos sa mahabang panahon sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang anak sa cross, ang kanyang dugo na nabuo sa cross, ay kanya tayong tinubos mula sa sakit, kanya tayong tinubos mula sa kasalanan, kanya tayong tinubos mula sa kahirapan. Kaya ngayon ang response natin na may pananampalataya, ano ang response natin? Sabi ni Paul, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Dati hindi tayo kinakahabagan ng Panginoon, pero kinahabagan tayo ng Diyos. At dahil kinahabagan tayo ng Panginoon, ano ang ating ihahandog ngayon? Wala tayong ihahandog na anuman. Ihandog natin ang ating sarili. Ihandog natin ang ating talento. Ihandog natin ang ating mga nasa atin. Sapagkat tayo po ay tinubusan ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, don't you know, na kayo ay templo ng banal na Espiritu at ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Therefore, glorify God in your body. Kaya nga, luwalhatiin nyo na ang Diyos sa inyong katawan. Sapagkat tayo ay pinabanal ng Diyos.
ng kanyang dugo. Hindi dahil sa ating gawa, hindi dahil sa ating pagsusumikap, hindi natin kinakailangan sumikap. Ang kailangan lamang natin, ihandog natin ang ating sarili sa Diyos. At pag hinandog natin ang ating sarili sa Diyos, katulad sa Old Testament, ang apoy sa altar ay natutupo. Ganon din naman, pag inihandog natin ang ating sarili, pupuspusin tayo ng Diyos ng kanyang Espiritu para tayo makapaglingkod. Subalit kaakibat sa pagpahandog natin ng ating sarili, ay pag ating inihandog ang ating mga sarili sa Panginoon, dito ay ang ating kaisipan ay nababago. Sapagkat ang pagbabago ng kaisipan ay napakahalaga sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon. Sa pagtupad natin doon sa pinagagawa ng Diyos para sa atin. Nung tayo na born again, hindi lang tayo na born again para mapunta sa langit. Ang iba sila sabi, born again na ako, punta na ako sa langit. Praise God for that. Amen. Lahat tayo nakalista ang ating pangalan sa langit at hindi mumura. Sigurado po yan. Sapagkat wala makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Secure po ang ating salvation. Wala tayong agam-agam sa bagay na yan. Pero habang nasa lupa tayo, sabi ng salita ng Diyos, occupy till I come. Ibig sabihin, kaya tayo naririto, mayroon pa tayong assignment. May mga bagay na ipinagagawa ang Diyos sa atin. At magagampanan natin ang mga bagay na yan dahil ang ating isip ay nakatuon. Ang ating isip ay nasa katuwiran ng Diyos. Nasa hulog. Kaya sabi niya, huwag na kayong umayon. Ingat sa verse 2. Verse 2. Huwag niyong tularan. Ano yung mga dapat natin huwag tularan? Ang sanlibutan ito. Diba? Huwag nating tularan ang sanlibutan ito. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang pagbabago natin sa buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng ating kaisipan. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang mga salita sa atin. Ang Biblia po ay hindi religious book. Ang Biblia ay binigay ng Diyos sa atin para sa ating pagbubulay-bulay at pagbabasa at pag-unawa ay nabubuksan ang ating kaisipan, nabubuksan ang ating pang-espiritual pang-unawa at tinuturuan tayo ng Espiritu ng Diyos na ang mga bagay na dapat nating isipin. Amen? Kaya napakaraming mga Kristiyano, napakatagal na Kristiyano umaaten pero hindi nagbabago ang buhay. Kasi hindi naglalaan ng oras na magbasa ng salita ng Diyos. Magpakikinig ng salita ng Diyos, linggo lang. Minsan hindi pa tinatapos. Kasi may tumawag o may nag-text. Ibig sabihin, wala ka sa focus. Ibig sabihin, hindi mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos. Pero binibigyan mo ng oras ang mga bagay na mahalaga sa atin. At kung mahalaga sa atin ang paghahari ni Kristo, pag mahalaga sa atin ang kaharian ng Diyos, katulad ng sabi ng ating Panginoong Jesus, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Pag sumakita ninyo unang-unang hanapin ang kaharian ng Diyos, sapagkat pag na-born again tayo, ay nasa kaharian tayo ng Diyos. At ang pagiging born again, hindi po tayo pumasok sa isang relihiyon. Tayo po pinanganak na muli sa kanyang kaharian. Tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos. Subalit para ma-enjoy natin at matamasa at maranasan ang mga biyaya, ang mga kaloob, ang mga regalo ng Diyos na nasa kanyang kaharian, napakahalaga ng ating kaisipan ay nababago. Amen? Makapag-isip tayo ng ayon sa kanyang salita. Ano po ang pattern of this world? Sasabihin ng mundo, may pandemic kaya, tuturuan nila ng mundo, may kahirapan, kakulangan, pero sa kanan ng Diyos may kasaganaan. Amen? Sabihin ng mundo, sige, nandiyan yung sakit at karamdaman. Kaya lahat ngayon, halos ang iniisip mo na ng sakit, karamdaman, natatakot, baka mahawa. Pero alam niyo ba na kaya-kaya tayo ingatan ng Panginoon? God has given us a spirit of fear. Anong klaseng spirit ang binigay sa atin ng Panginoon? Spirit of power and of love. Amen? And well-balanced mind. Siya ang banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng tibay, nagbibigay sa atin ng pag-ibig sa ating puso upang makalaman tayo sa pag-ibig, sapagkat pag lumalaman tayo sa pag-ibig, wala kang takot sa pag-ibig. Ang takot ay nawawala, ang pag-ibig ay nag-cast out, ang nag-aalis ng lahat ng takot. Pag alam mo mahal ka ng Diyos at iniibig ka ng Diyos na si Jesus ang nag-initiate
namatay para sa iyo. Kung hindi niya pinagkait ang kanyang buntong na anak sa cross, wala siyang ipagkakait ng mabuting bagay sa atin. Kayang-kaya pong tayong ingatan sa ganitong panahon. Amen? Pagka tayo po ay nag-iisip ng ayon ng salita ng Diyos, sabi nga ni Isaiah, isa sa pangako ng Panginoon na aking pinangahawakan ay sa Isaiah 41. Bigla ko lang itong naalala. Pero sabi niya doon that, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. Sa Tagalog, huwag kang matakot sapagkat ako'y nasa sa iyo. Doon pa lang, pag pinanghawakan mo na ang pangako ng Panginoon, bakit kayo hindi matatakot? Kasi sabi niya, ako'y sumasa iyo. Amen? Hindi ko man siya nakikita, alam ko, sinabi niya sa akin, ako'y sumasa iyo. Pag sinasamahan ka ng Panginoon, wala kang dapat katakutan. Ang takot ay ginagamit ng demonyo ngayon para magnakaw at alisin ang kapayapaan sa ating pamilya. Wala tayong dapat katakutan. Amen? Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. At ang nasa iyo ay higit na makapangyarihan kaysa siya na nasa sanlibutan. Dapat mong maintindihan at yan ang mga bagay na dapat nating isipin. Pastor, paano ang negosyo? Ito na nangyari economically. Hindi niyo ba alam na sa kaharian ng Diyos, there is an economic king, there's a quote, may tinatawag tayo ng kingdom economy. Na sa paghahari ni Yesu Kristo ay walang kakulangan. Maraming salamat. Pero ang kaparaanan ng kakaharian ng Diyos ay sa kaparaanan ng pananampalataya. Kaya dapat, kung tama ang ating pag-iisip, nagiging tama ang ating sinasabi. Because wrong thinking will result to wrong believing. And wrong believing will result to wrong speaking. And wrong speaking will result to, kasi pag mali ang yung sinasabi, kahit ay, pag mali ang iniisip mo, pumunta ka nga sa church, pero yung sinasabi mo, negative pa rin. Itong linggo lang na ito, may sinakay kami ni Pastora, na matagal na namin yung, kilala ko pa siya, mula pagkabata ko, siya po yung kasama namin, siya po isang contractor na yun ng father ko nung nabubuhay sa tatay. At naisakay namin siya. Tapos sabi ko, kumusta ka na po? Sabi ko sa kanya, ito pastor, wala pang asenso. Yan ang kanyang confession. Ano? Sipag mo. Panay-panay ang kontrata mo. Minsan nasa Manila ka pa. Dapat mo sabihin yan. Hindi pastor, hindi ko alam. Wala pang asenso. Sabi ko, yan ang kasi sinasabi ko eh. And he is a believer. And while I was driving, kapag nagdadrive ako, nasa likod siya, sinabi ko, gusto mo talaga umunlad ka ako? Gusto mo ba talaga mabago ang buhay mo? Alam mo, isang bagay na sikreto tuturo ko sa iyo, sabi ko, magbigay ka na ikapo. Alam mo, sabi niya, inakupo. Kapag may kontrata at may kita ka, kasi ang ikapo, ito ay paraan mo ng pagkakakilala na ang Diyos ang nagkakaloob sa iyo ng mga bagay sa buhay. Ito yung pamamaraan ng pagsama mo sa Diyos. Ganun ang ginagawa ko, Pastor, pero hindi ko alam. Binubuhod ko naman yung ikapo, pero nagagamit ko. Sabi ko, may mali ka ako sa kaisipan mo. Kasi the word sanctify means, pag sinet apart mo siya, binukod mo siya, yan ay para sa Panginoon. Yung unang bahagi ng ating kita, pag isinet apart natin sa Panginoon yan ay banal sa Diyos. The word holy means set apart. At pagka yung 10% na unang kita mo, in-honor mo ang Panginoon, katulad ng sabi sa Kawikaan, honor the Lord with your wealth, and with the first fruit of all your increase, then your barns. Kahit may pandemic, your barns is the bank account. Your barns. Amen? Your barns will be filled with plenty. Mapupuno siya ng mga mabubuting bagay. Ang Diyos nagbibigay ng mabubuting bagay. Yung 10% na inuinom ng mga Panginoon, in-honor mo siya, sinamba mo siya. Sabi mo, Panginoon, dahil ito ang tamang kaisipan. Marami nila sabihin nila, kasi Pastor, kung mag-iika po ako, paano pa naman itong bayarin ko? Paano pa naman itong mga bagay na kinamarap ko, nag-aaral ng aking mga anak? Ganito yung mga gastusin ngayon. At marami tayong mga maling kaisipan. Pero kung tayo po ay nananampalataya, at ito
inuna natin ng Diyos. Sinet apart natin yung first 10% at sabihin natin, Lord, ito ang 90% na nasa akin. At mag-usap kayo magkasama kung gusto nyo magbigay ng offering. Tinatawag na free will offering. Amen? Doon sa 90% na natira, pag naariyan ang pagpapala ng Diyos, makikita mo pa paano yan ay may stretch. Kahit sabihin mo sa natural thinking mo, hindi mo alam paano pagkasyahin. Pero makikita mo how it overflows. Because of the blessing of God. Tuturuan mo kayo paano tayong mga tangkong kabuhayan natin sa ganitong mga panahon. Amen? Sapagkat tayo nanganap ng Diyos at hindi nagkukulang ang Panginoon. Nakita niyo na sa kapanahonan ng tinatawag nilang pandemic, nag-renovate tayo ng ating facility. Dahil kinakailangan natin ng physical distancing. Susunod po tayo sa mga protocol ng ating gobyerno. Salamat sa Panginoon, meron tayong corporate gathering. Pero susunod po tayo sa protocol. Amen? Kaya ating ginagawa ang mga bagay nito. At nakita natin kung gaano katapat ang Diyos mag-provide. Kasi pag may inutos ang Panginoon, umakbang tayo, makikita natin kung paano siya mag-provide. He is our provider. Sabihin mo nga, He is my provider. Say, God is my Father. Ang Diyos ay aking Ama. Pag na-born again ka, pinanganak ka sa Kanyang kaharian at lahat ng mga bagay sa Kanyang kaharian ay sa iyo. Pero kung hindi na bago ang iyong isip, kahit nasa kaharian ka ng Diyos, yung isip mo nasa sanlibutan pa rin. Yung sistema ng mundo, yung pa rin ang operation mo. Kaya nag-aalala ka, kaya nga siya ang ating Panginoong Jesus nung nangaral sa kanya, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Sabi, anumang mga bagay? Pag-aaral ng mga bata, huwag kang mabalisa sa module. Kausap kayo isang inas kahapon, oo nga, napakahirap pa sa module, ako nga nag-i-study. Hindi ko sinasabing mahirap, pag nagtatanong si Myra sa akin, kunyari alam ko, I act as if I know. Pero pag wala siya, nag-research ako, paano ba ito? Bigyan mo ako ng karunungan. Pero hindi pinapalitan, hindi ko alam. Matataas yung level nila, amen. Pero mas mataas ang Diyos. Hindi niyo ba alam na may access tayo sa karunungan ng Panginoon? Sinasabi na salita ng Panginoon, if any one of you lacks wisdom, kung ikaw ay nagkukulang sa karunungan, humingi ka sa Diyos. At pag humingi ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng karunungan. Importante ang edukasyon. Pero ang karunungan ay galing sa Diyos. Amen? Kaya huwag mo limitahan ang sarili mo, Pastor. Ganito lang ang natapos ko. Ano ko kasama mo, Panginoon? Magtiwala ka. Kahit sa panahon ng pandemya, pag tinama ko natin ang ating pag-iisip, nakikita mo paano ka pasaganahin ng Panginoon. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin ang mga bagay natin dapat isipin. Sa Filipos 4, verse 8. Filipos 4, verse 8. Tingnan natin po ito. Katapos-tapusan mga kapatid. O hindi ako tayo katapos. Pangalawang scripture pa lang dito. Si Paul lang po nagkasabi dito. Okay? Pangalawang scripture pa lang. Katapos-tapusan mga kapatid. Ano mang bagay na katotohanan. Sabi natin katotohanan. Truth. Yun totoo. Amen? Ngayon, sa mga panahon ngayon, daming fake. Pati news fake. Mga binabalintad, no? Binadagdagan. Hindi totoo. Pero sa kanya katapos-tapusan, mga kapatid, ito ang mga bagay na dapat natin isipin. Ibig sabihin, ang Biblia nagtuturo sa atin ng dapat mong isipin. Hindi lahat ng social media, paniniwalaan mo. Uubusin mo yung panahon mo doon sa Facebook. Put your face in the book. Put your face in the book, the Bible. Amen. Ilagay mo ang iyong mukha. Basahin mo ang salita ng Diyos sapagkat ang sinasabi ng Biblia ay totoo. Sabi ni David, your word is truth. Yung salita mo, Panginoon, katotohanan. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, I am the truth. Truth is the person of Jesus. And I am the life. Ako ang daan, sabi ng ating Panginoong Jesus, ako ang katotohanan at ako ang buhay. Kaya tayo ay may buhay dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin. At hindi lang tayo may buhay, nasa atin ang katotohanan. Amen? Ang
sanggata. Ang church is the pillar of truth, sabi ni Paul. Saan ka nakakarinig ng katotohanan? Sa church. Amen? Because one of the weapon of the enemy is deception, pandaraya, paninilang. Nung tinanong ng mga disipulo ang ating Panginoong Jesus at tungkol sa winawarning ng Panginoon tungkol sa huling araw, ang unang tinutol sa kayo ng Panginoon sa kanya, mag-ingat kayo na hindi kayo madaya. Pero pag tayo po ay nagbababad sa katotohanan, tayo po ay nagbababad sa salita ng Diyos, hindi yung tayo maaaring dayain. Number one, alam natin ang Biblia. Unang-una po, ang Espiritu ng katotohanan ay nasa ating puso. Makinig tayo sa Espiritu ng Diyos. Amen? At magbasa tayo ng kanyang salita para ang ating kaisipan ay umayon kung ano ang gusto sabihin ng Espiritu ng Diyos. Ano mga bagay na totoo o katotohanan? Ano mga bagay na kagalang-galang? Ang nagiging problema natin sa ating panahon ay yung tinatawag na lawlessness. Maraming mga tao, pati na ating mga leaders, makikita mo social media, kakulangan ng paggalang. Pero sa ating mga believers, sa ating mananampalataya, ay nakikita ang paggalang. Amen? Nakikita ang marangal na buhay. Marangal ang karangalan. Dahil pinarangal tayo ng Panginoon, word of nobility is karangalan. Ibinalik niya yung nawalang karangalan sa tao. Binigyan niya tayo ng dignidad sa buhay. Mula sa madilim na buhay, mula sa buhay na walang direksyon, tayo ay kanyang kinuha. Tayo ay kanyang kinuha sa kadiliman at inilipat sa kanyang arilan-iralas na kaliwanagan. Sa kaharian ng Diyos, si Jesus ang hari. Amen? Kaya tayo sa ating pamumuhay nakikita ang respeto sa loob ng ating pamilya. Ang mga anak, sinasabi ng salita ng Diyos, igalang ninyo ang inyong mga ama at ina. Ito ay isang pangunahing utos na mayroong kaakibat na pangako ng mahabang buhay. Amen? Magpakawaran sa isa't isa. Kung nagkamali ka, aminin mo ang iyong pagkukulang. Pamumuhay sa katotohanan at ano mga bagay na kagalang-galang, ano mga bagay na matuwid, ano mga bagay na malinis, ano mga bagay na kaibig-ibig, ano mga bagay na mabuting ulat. Kaya kung ulat ay hindi mabuti, ano gagawin mo? Ay, ganun ba? Diba? Huwag mo tayo nakikinig ng chismis. So, wag yung wala sa new life. Mabuting ulat kung anong mga kagalingan at kung anong kapurihan ay isipin ninyo ang mga bagay nito. So, sinasabi ng Biblia, ano yung mga bagay na dapat natin isipin? Ano mga bagay na totoo? Ano mga bagay na kagalang-galang? Ano mga bagay na matuwid? Ano mga bagay na kaibig-ibig? Ano mga bagay na malinis? Kapuri-puri. Purihin ng Diyos. Amen? Itong mga bagay na dapat nating isipin, parating isipin sa araw-araw. At sabi ni Apostle Paul, ng mga bagay na nakita niyo sa akin, ay tularan ninyo at ang Diyos ng kapayapaan mapapasa inyo. So ang kapayapaan pala ay hinahanap. Hindi pala ito parang magdarating na lang sa iyo. Ito pala ay bunga rin ng intentional na talaga gusto kong ito, magbulay-bulay ng salita ng Diyos, maglalaan ako ng oras sa umaga. Amen? So, ang kapayapaan ay magiging bunga. Dahil sa ang ating kaisipan ay nababago sa salita ng Diyos. Kung ang ating pag-iisip ay ayon sa salita ng Diyos, ang ating pananampalataya ay ama at tama, at ang ating pagpapahayag ay ayon sa kanyang kalooban. Napakahalaga po na yung element ng faith, yung ating kitawag na confession or declaration. Madalas hindi nagbabago yung pagbuhay natin kasi na-born again ka nga sa Espiritu mo, pero ganun pa rin ang yung sinasabi. Para mabago ang buhay natin, na kailangan mabago ang ating pag-iisip at mabago yung ating confession. Paano tayo na-born again? By our confession.
Nung marinig natin ang mabuting balita na ipangaral sa atin, sa Romans chapter 10, verse 8 to 10. Basahin natin ito lahat. Romans 10, verse 8 to 10. Tayong lahat magbasa po. 1, 2, 3. Basahin natin. Sapagkat ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso, ang tao ay nananampalataya, kaya itinuturing na ganap, ng bibig ay nagpapahayag, kaya naliligtas. So ang pananampalataya sa puso mo, nung nanampalataya ka sa Ebanghelyo na ipangaral, at tinanggap mo sa iyong puso, subalit naranasan mo naging experiential yung pananampalataya sa pagpapahayag ng iyong bibig. Amen? Oo, namatay na si Jesus, ginawa niya ng lahat. Pero naging realidad dito sa buhay mo, dahil ang pananampalataya sa iyong puso ay pinahayag ng iyong bibig. Kaya maraming mga Kristiyano na may maling katuruan, alam naman ng Diyos ang aking pangangailangan. Maabagi ng Panginoon. And then they act like they're defeated. Kasi yung kanilang pananalita, yung kanilang pag-iisip. Pero para mabago ang ating buhay, yung mga bagay na totoo at kaibig-ibig, yung mga bagay na ginawa ng Jesus sa atin, ihayag natin ang ating bibig. Amen. Kaya nga sabi ni David, I believe and therefore I speak. Nanampalataya ako, ito ang aking sinabi. Hindi niyo ba alam paano napatay ni David si Goliath? I-declare niya yung defeat ng giant bago pa sinaglaban. Sabi niya, this day, today, sa araw na ito, pupugutan kita ng ulo. Sa araw na ito, makikita mo yung mga araw mo yan. Ito na ang araw ng inyong pagkatalo. Sabihin mo, ikaw kahirapan, tapos ka na sa araw na ito. Ikaw kakulaman. Ang petsa na ito, tandaan mo, tapos ka na. Tinapos na ni Jesus. Inaangkin ko ang kasaganaan ng Diyos. And declare the blessing of God. Amen? Sabihin mo, pangalan ng Diyos, I am blessed. Pinagpala ka ng Diyos. Alam, pag pinagpala ka ng Panginoon, kahit may pandemic, umaangat ang buhay mo. Kasi ang Diyos mismo ang nagpapala sa iyo dahil ang anghel ng Panginoon nakikinig sa ating confession. Kaya paano tayo na born again? Narinig natin ang mabuting balita, anong response natin? Ang unang response ng pananampalataya is speaking. Akala natin gawa, hindi. Speaking. The first action of faith is speaking. Declaration. Amen? Nanampalataya ka sa iyong puso. Tinanggap mo sa Jesus Cristo bilang hari at Panginoon, ikaw ay naligtas. At pag na-born again ka, everything operates in that principle. Pag may kakulangan sa pamilya mo, sabihin mo, my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus, my Lord. Ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng aking mga pangangailangan. Ayon sa kayamanan ng kanyang kalatian ay Kristo Jesus. Ang Diyos ko ay mayaman. Siya nagmamayari ng langit at ng lupa. Siya nagmamayari ng ginto, ng pila. Siya nagmamayari ng lahat ng mga hayop sa mundo. Amen. The earth is the Lord's and the fullness thereof. At nung tayo na born again, restore ni Jesus ang authority sa atin. May karapatan tayo, may kapangyarihan tayong tawagin mga anak ng Diyos. Paano mo lumakad ang mga anak ng Diyos? May dignidad. Matagumpay, dahil nagtagumpay sa Jesus para sa atin. Palakpakan mo, Panginoon. Tinutuwa ang mga buhay ng tamang kaisipan sapagkat sa itong mga panahon. Maghanda tayo ng kasaganaan. Kung sinasabi ng mundo, ganito yung prediction nila. No, I am the picture of good news. I have good news. Jesus Christ is alive. Buhay ang Panginoon Jesus at nag-ahari ang Diyos. At sa pag-ahari ng Diyos, nag-ahari ang katwiran, nag-ahari ang kapayapaan, nag-ahari ang hustisya ng Diyos, nag-ahari ang kasaganaan ng Panginoon. Ang ating Ama ay napaka-generous. Nalulungkot siya na makita
makita ang kanyang mga anak na lumalakad sa kasaganaan. He relied in the prosperity of His people. Amen? Kaya pag ating tinatama ang ating mga kaisipan, may mga bagay na kung papasok sa ating isip, dapat natin ibahin. Dapat na hindi mo tanggapin. Amen? Dito sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5, sabi ng Biblia, resist the devil, he will flee from you. Ang mga thoughts ay hindi lahat galing sa iyo. Minsan galing sa demonyo. Kung yan ay takot, huwag mong tanggapin. Kung yan ay pag-alala, huwag mong tanggapin. Amen. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos. Sabi natin, sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng mga kuta. Kaya sa ating mga bansa, maraming mga kuta gumigiba. Pinagkukutahan, amen, sa matagal na panahon para maraming ang Pilipinas ay sumagana at umunlad. Sa ating isip kuminsan, may mga pinagkukutaan ng kaaway. Ang kuta, ito yung lugar na komportable ka. It's your comfort zone. How many of you know sometimes it takes risk to prosper? Yung pananampalataya, there's an element of risk. You're going to go out of the comfort zone. Amen? Pag na-born again ka, sabi ni Yesu Cristo, na inalintulad niya, sabi niya kay Nicodemus, the wind blows. Ano sabi niya? Ang hangin daw ay umihigit at nagpupunta sa direksyon kung saan niya ibig. Hindi mo nakikita ang hangin, pero nararamdaman mo at nakikita mo yung epekto ng hangin. Ganon din naman ang ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Pag tayo na born again, na nadidiscover natin na ang buhay natin ay walang limit sa Panginoon. Meron siyang magandang layunin, meron siyang magandang plano, bago pa tayo pinanganak. Kaya nung tayo ay na born again, the possibility is there for a glorious life, a blessed life, an abundant life, and no pandemic can stop it. Amen. Pag ikaw na born again, tayo po ay tinatawag na beneficiaries ng bagong kasunduan, new covenant. Marami tayong benefits. Amen? Mga SSS may benefits, lalo na kaya sa karya ng Diyos. Sabi ni David, bless the Lord for He daily loaded me with benefits. Daily, say daily. Hindi lang lingguhan to, daily. Amen? Araw-araw, marami akong benepisyo. E pag-isip mo sa mga Lord, thank you for the benefits of being born again. Na ako yung anak. Amen? And every time kung yung iisipin natin, positibo ka agad na expectation natin, you know what? It's gonna be a great day. It's going to be a blessed day. Hindi mo dinitinay ang realidad na nangyari sa mundo, but alam mo, inaalagaan ka ng Diyos. Iniingatan ka ng Panginoon. Amen? At kung ikaw man nakakadama ng mga sintomas sa katawan, sabihin mo, by His stripes I am healed. Ako ay tinubos sa dugo ni Kristo. Confess the Word of God. Amen. Now, ang tinatawag na pananampalataya is what we call confession or confession of faith. Bilang isang Kristiyano, ito yung patutuhanan natin ngayong umaga. Christianity is called the Great Confession. Ang isang ng Kristyanismo ay tinatawag na pagpapahayag. Great Confession. Sabi ko kay Mrs. ko kanina, sisikapin kong pangalan sa Tagalog ay English. Sabi niya, maniwala ako. Pero maraming mga lingwahe sa English na wala sa Tagalog. Amen? Pero nakita niyo kung sumika po mag-Tagalog. Talaga po Tagalog. Amen? Para pag yung makakaral na Tagalog service, Tagalog din sila. Amen. Christianity is called the Great Confession. Sa Hebrews 3 verse 1. Hebrews 3 verse 1. Nabasahin mo sa English. Therefore, holy brothers, kaya nga mga banal na kapatid, you who share in heavenly calling. Meron kayong kabahagi
sa makalangit na panawagan. Consider Jesus. Consider Jesus the apostle and high priest of our confession. Consider Him. Tingnan niyo ang Panginoong Jesucristo na siya ang ating apostol at siya ang dakilang saserdote ng ating pagpapahayag. Amen? Babasahin mo sa Tagalog ito. Tingnan mo nga sa Tagalog yan. Meron ba tayong Tagalog yan? Ang maganda yung Tagalog niyo eh. Pero basahin mo sa Tagalog dito sa... Ayan. Ang Biblia. Basahin na natin. 1, 2, 3. Kaya nga, mga panayang Diyos, Mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus, ang apostol, at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Sabi sa English, Great Confession. Amen? So ang Kristyanismo talaga ito pagpapahayag. Kaya pag born again ka, nagpapahayag ka. Ano yung pagpapahayag mo? Ano yung pinapahayag mo? Yung ginawa ni Kristo sa iyo. At ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, kung sino mang tao na kay Kristo, siya ay bago ng nilikha, lahat ay nakalipas na, lahat ay nagpistulang bago. Right? Kung kasama mo yung mga dati mong barkada, pare, ganito yung gawin natin. Sabihin mo sa kanya, magpahayag ka, sabihin mo, ako ay bago ng nilikha. Dahil tinanggap ko si Jesus Cristo sa puso ko. Ako ay na born again, ako ay bago ng nilikha. Amen. Kay Kristo Jesus. Ito yung tinatawag na pinakapunong pari ng ating pagkapahayag. Kaya ang ating Panginoong Jesus ay pumasok sa dakong kabanal-banalan ng langit, siya ang ating high priest. And every time we declare the confession of faith, anuman yung ating dinideclare na ayon sa kanyang salita, pinapahayag natin kung sino tayo sa Kanya, na tayo ay katuwiran ng Diyos kay Kristo, na nasa atin ang karunungan ng Diyos, kung ano yung pinapahayag natin ay nangyayari sa ating buhay. Amen. May mga tatlong bagay na gusto kong, meron ba akong oras ano? Ayun, meron pa. Ilan yung 20 minutes? Ay, 2 minutes, okay. Kaya to, 3. Tatlong bagay. Ano yung kapangyarihan ng pagkapahayag? What confession is, and what it will do in our lives. Bakit tayo nagkapahayag? Ano itong ginagawa ng confession sa ating buhay para makita natin gaano ito kahalaga? Na yung mga bagay na ating sinasabi, kaya mo ba sabihin ito? Ito ba'y taayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba talaga sinasabi ng Biblia? Amen? Pero ano ang ginagawa ng confession? Paano ito mababago ang ating buhay? Number 1, confession, it is the affirming of something that we believe. Ina-affirm mo yung bagay na totoo sa puso mo na iyong tinatayuan. Ito ang iyong pinaniniwalaan. Amen? Naniniwala ka ng tagumpay si Kristo para sa iyo. Praise be to God who always leads me in triumph in Christ Jesus. Na kahit dumadaan ka sa mga bagay, alam mo, matagumpay ka kay Kristo. So you affirm, you declare, you confess yung mga bagay na pinaniniwalaan mo sa iyong puso. May mga circumstansya ka nang nararamdaman, ito ang buhay na pinaniniwalaan mo sa iyong puso. Amen? You affirm that. Secondly, it is testifying of something that we know. Tayo nagpapatotoo sa mga bagay na alam natin. May mga bagay na pinapaalam sa atin ng Diyos na hindi alam ng mga kamag-anak mo na hindi born again. Ito yung tinatawag na revelation o kapahayagan ng Espiritu ng Diyos sa atin. Nung nangako ang Panginoon na pagparito ng Espiritu ng Diyos, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, He will show you all things. He will lead you into all truth. He will teach you all things. So may mga bagay na ituturo ang Espiritu ng Diyos sa iyo na alam mo na totoo sa kanyang salita at ikaw ang pininiwalaan mo at ikaw din ay magpapatotoo. Amen? Pag sinabi ng Panginoon sa iyo, anak, pagpapalain kita, huwag kang mag-alala sa trabaho mo kahit ganito, ako mag-aalaga sa iyo, I will take care of you and I will bless you. Buhay yan sa iyo. And you testify about that. Pag may mga circumstances, you speak and testify and declare what God has put into your heart. Speak the word of God. Amen? Yun na yung sabihin. It is testifying of something that we know. Pangatlo. Handa na ba ka sa pangatlo? Number 3 is, it is witnessing to the truth that we have embraced. Ito'y, ano yung witness? Pagsaksi sa katotohanan na ating niyayakap.
Kaya nga yung iniisip natin kanina, ano yung mga bagay na dapat isipin? Mga bagay na, number one is totoo. Amen? Kaibig-ibig, magalang-galang. Ano pa? Praiseworthy, excellent. At sa katotohanan na ating ini-embrace, ito yung totoo na niyayakap natin. Hindi maluwag ang ating paghawak sa katotohanan. Kaya nga doon sa Ephesians chapter 6, yung tinatawag na the armor of God. The truth is called the belt of truth. Bakit belt of truth? Ano ang significance ng belt of truth? Saan nilalagay yung belt? Dito ba? Hindi, sa mga Miss Universe, ganyan, ang belt. Pero yung belt talaga sa Roman soldiers dito. Kasi yun ang humahawak sa lahat ng armor. Doon sa belt, doon nakaano yung saksukan ng espada. It is an offensive weapon, the sword of the Spirit. Amen? At yung din ang humahawak doon sa breastplate of righteousness. Yun ang humahawak, magiging intact lahat ng armor mo because of truth. Kaya pag ang hawak, alam mo ang matutuhanan, hawakan mo. Amen. We are people of truth. We love the truth because Jesus is truth. And we love Jesus. Amen. How many of you love Jesus? Jesus said, the truth you know shall set you free. Ang katotohanan na niyayakap mo, ang katotohanan na alam mo, ang katotohanan na nilalakaran mo, yan ang magpapalaya sa iyo. Sasabihin ng demonyo sa iyo, kahirap ngayon, ganito nangyayari ngayon, pero alam mo ang katotohanan, ikaw ay na kay Kristo at hindi ka pababayaan ng Diyos at magpapalaya ka ng Diyos, pakawakan mo ang katotohanan na yan. Nangyayari ang katotohanan. Amen? Makakalaya ka sa kakulangan at kahirapan. Makakalaya ka sa sakit karamdaman dahil ang salita ng Diyos ay buhay at totoo sa iyong buhay. So yun ang ating ihayag. Amen? Amen. Na-bless mo tayo? Tumayo tayo lahat. Hihilingin ko kay Pastor mamaya na tayo, bago tayo magtapos mamaya, papanalangin po kami sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso at kapatutuhan ng ating alam, ipahayag natin sa iba. Amen? Hindi tayo pwedeng mahadlangan ng mga inconveniences. Tayo ay susunod sa Panginoon. Amen? Taas natin ang ating mga kamay. Maging sa mga kapatid natin kung nasaan lang po kayo ngayon, nakikinig po kayo ngayon. Alam ko po na nangungusap ang Diyos, hindi lamang sa lugar na ito. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At gusto i-restore ng Panginoon ang mga bagay na nawala sa iyong buhay. Gusto ka ng Diyos na i-restore sa iyong kagalingan. I-restore ang kalusugan sa iyong katawan. Sapagkat ang katotohanan, kalooban ng Diyos at tayo mamuhay sa tinatawag na divine health. Amen? Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. At mula sa tuktok ng ating ulo hanggang sa talampakan ng ating paa, tayo iniingatan ng Diyos. At kung nakakadamaman tayo ng sintomas, naniniwala po ako na ito ang araw ng kagalingan. Ito ang araw ng milagro ng Diyos. Tagapin mo ngayong kagalingan. At kung hindi ka pa na born again, when I speak of born again, ito ay kapanganakan muli sa karya ng Diyos. Katulad ng aking binasa kanina, that if you confess with your mouth the Lord Jesus, ipapahayag ng iyong labi ng Panginoong Jesucristo, at mananampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Sumunod kayo sumandali sa panalangin ito, sapagkat lahat ng ito nagsisimula sa kapanganakang muli. Mararanasan natin ang mabubuting bagay at benepisyo sa kanyang kaharian. Pag alam natin na tayo ay pinanganak na muli sa kanyang kaharian, may katiyakan po tayo kay Kristo. Amen? Idalangin po natin ang panalangin ito. Sumunod po kayo sa itong panalangin na ito. Kung hindi po tinanggap sa inyo, sabihin natin sa Diyos, dakilang Diyos, lumalapit ako sa iyo. Humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Sa araw na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko sa Jesucristo bilang aking hari at Panginoon ng aking buhay. Panginoong Jesus, maghari ka sa akin. Mula ngayon, ipinapahayag ng aking labing, ikaw na ang hari, ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. Maghari ka sa akin. Baguhin mo po ang aking kaisipan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At pinag-pray mo natin ang panalangin na yan. At first time yung pinag-pray, right a comment sa section po natin that let us know the decision you made. Naniniwala po ako at kung nasaan po kayo, plant yourself to a strong local church para po tayo ay lumago
sa ating pagkakakilala sa Panginoon. Lumago tayo sa ating pananampalataya sapagkat marami pong mga bagay na inihanda ng Diyos para sa iyong buhay. Amen? Amen? Kaya dapat tayo magbigay ngayon? Amen? Si James po narito. Kilala niyo ba si James? Palapala natin si James. Magandang umaga po. Ako po si James na taga sa amin. Naniniwala ko sa Bible School. So, usapan pa natin yung Biblia natin sa 2 Corinthians 9 verse 6 to 7 po. So, sabi niya po doon, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposed in his heart, not grudgingly or necessity, for God loves a cheerful giver. Mas madali pong mag-receive ng cheerful, no? Kasi magbigay ng cheerfully. Di ba po? Pag binigyan ka ng magandang regalo, napakasaya po. Di ba po ba? So, sabi po doon, naniniwala po ako na yung pagtatanim at pagkaan ay nagpapatuloy. Sabi niya sa Genesis 8:22 na as long, while the earth remains, seed time and harvest will not cease. Hindi po matatapos. So, naniniwala po ako na ang isang magsasaka, magtatanim at magtatanim hanggat may lupang pagtataniman at may biniging itatanim. Naniniwala po kayo doon. Dahil naniniwala po siya na pag nagtanim ka ng marami, aanin ka ng marami. Di ba? Naniniwala din po yung ang isang magsasaka na pag nagtanim siya, may panahon ng tagbagyo at may panahon ng tag-init. Pero bakit kailangan niya pala magtanim? Di ba po ba? Bakit hindi niya nalang antay na matapos ang bagyo o hindi matapos ang tag-init? Dahil alam niya po na pag hindi siya nagtanim, hindi po siya aanin. Di ba po? Ganun lang po kasimple. So, sa Panginoon, pag nagtanim po tayo, sigurado po may aaninin. Sa Word po, may chance ang wala kang aninin. Kahit nagtanim ka, pag dumaan yung bagyo, may chance na mawala yung pananim mo. Di ba po ba sa balita ganun po? Pero sa Panginoon, maliit man yan o malaki, basta you give it with all your heart, na tao sa puso mo, meron at meron kang aaninin. Tama po ba? Wala kang aaninin kung wala kang tinanim. Tama po ba? Ngayon, kung wala kang may tanim, sabi niya sa verse 10, kung itutuloy niyo, babasahin niyo po, si Lord po ang nagbibigay ng seed sa atin. So kung wala kayong may itatanim, humingi po kayo sa Panginoon. Isa po akong freelance technician. Bumubuo po ako ng water station at nag-aayos. May mga times na wala akong ginagawa, wala akong tawag, wala akong inaayos. Pero hindi tumatagal yun. Pero may pagkakataon na 2 weeks, walang tumatawag sa akin. Wala akong kita. 2 weeks. Yun din yung time na nag-start ng mag-renovation church. So wala akong ginagawa. Nagtatawag sila kaya ako. Kung sino yung pwedeng mag-ayos ng wires, maglipat ng mga gamit. So since wala akong ginagawa, pumunta ako. Inayos ko po yung mga wires, saka nilipat ko yung pwedeng ilipat. Kasi yun po yung alam ko gagawin. Hindi nyo daw ako umaasahan sa pagpo-construction, baka wala ako sa ulog. Wala po ako sa ulog. Baka hindi pa gumanda yan. So, kung saan po yung area po na pwede ko makatulong, doon po ako gumawa. So, sabi nga, lagi ko naririnig kung wala po kayong may tanim na money, pwede mo itanim yung time mo. Kaya nga wala akong time is good. So, kung wala kang may tanim, meron na po kayo kagad na 24 carats na hawak mo. 24 hours. Di ba po? So, sa pagkakataong yun, meron na po kayong chance na makapagtanim po. Ngayon po na nagre-renovate yung church. Kung mayroon kayong skills o talent sa paggawa sa construction, pwede po kayong tumulong kung may free time kayo. 1 hour man yan, 30 minutes man yan. Basta may mabubuo kayo dito, pwede po. Kung marunong po kayo maglinis, lagi po kumahal ka ang lugar na to dahil marami pong naglalagay. Pwede niyo pong linisin kagad yung upuan.
para ready po sa susunod na services natin. So sa akin, nung ginawa ko po yun, since 2 weeks wala akong gawa, pagkatapos po nun, never na po ako lumipas ang isang linggo na hindi po ako tinatawag. May mga pagkakataon pa nga po na 3 ang tawag ko sa isang araw, hindi ko na mapunta yung 2 dahil hindi ko pa tapos yung isa. So, ganun lang po. Sabi nila, kailangan mo pang humingi ng seed sa Panginoon. Pero, katulad nga kanina, meron na po tayong 24 hours kaagad na pwede natin ibigay sa Panginoon. Hindi mo na kailangan humingi. Meron at meron palagi. As long na buhay ka pa, meron ka pang 24 hours na pwede mong ibigay sa Panginoon. So kung mayroon pong outreach po sa Subic, pupunta po sila pastor. So isa pong in-extend po ni Lord yung lupa na pwede nyo pagtaniman. So kung meron pong extra seed dyan, itanim nyo po doon. At para mas marami pa po kayong anihin. So sa pagkakataon ko, tayo po ay magbigay at manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa araw na ito. Binigyan po kami ng opportunity na makapag-sow ng seed. Lord, bless the seed and the reaper. Lord, we pray for 100-fold return, and we will reap this in due time, and we will not delay, Lord God. We just want to honor you as we give this, our tithes and offering. We honor you, Lord God, for you are so good in our life. You are great. You are awesome, God. We just want to give you all the praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. We are so excited today at ating mga ipapanalangin ang ating pastors, sina Pastor Roy at Pastor Dora. Pwede po ba natin ay kung lahat ay tumayo at hirami kayo sinabi ni Brother James, time is gold nga po talaga. Kaya nga po ang gagawin ng ating mga pastor ko ay pupunta po sila sa Subic. They are redeeming the time. Okay? Para ipangaral po ang salita ng Diyos. So, Church, we are so privileged na ipanalangin po natin ang ating pastors sa oras po nito. At bago po natin ipanalangin ang ating mga pastors, basahin po natin yung Great Commission po muna. In Matthew 28 verse 18 to 20, basahin po natin. Ready din po ba yung ating verse? So, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. So, gano'n din po ang ating ipapanalangin at i-declare sa ating mga pastors. Yung authority na po ay ng Diyos, galing sa Diyos ay binigay na sa kanila. Sa kanilang paghayo, dala-dala nila ang authority na ito. And then in verse 19, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Naniniwala po tayo, napakalawak po ang mundo. Pero mag-uumpisa po muna sila sa Subic. Na kanilang gagawin po ito na sila po ay magtuturo. They will go and they will fulfill this great commission to build leaders, to build disciples. Amen po ba? At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So ito po, ang gagawin po ng Diyos. Sasamahan po sila, sasamahan po ang ating pastor. At alam po natin, walang makakahadlang sa kanila upang ipangaral ang mabuting balita. Amen. Dahil ang Diyos po ang sumasa kanila, ang protection po ang sumasa kanila po. At ang sabi po doon, ito po ang nagagawa ng anointing, ng autoridad na yon. In Luke chapter 4, verse 18, okay, sabi po doon, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanila sapagkat sila ay hiniran ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. So, sa mga dukha means
Hindi ko literal na buhay ito. Meaning, lahat tayo ay nagkulang sa kalwalhatian, sa pag-abot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya ito po ang dala-dala nila po ngayon. Sinugo sila upang ipahayag ang paglaya sa mga pihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga pula upang palayain ang mga naapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Amen. So let's stretch our hands, our pastors right now, at sa kanilang paghayo, sa kanilang pagpunta this coming Friday. Lord, it's gonna be your protection who will accompany them, Father God. Your angels will go before them, Father. Your presence will go before them, Father God. So ito po ang aming dalangin, O Diyos. Sa oras na ito, Ikaw ang nagpapala sa kanila, Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa kanila, sa kanilang pagtayo, dala-dala nila ang mabuting balita na sa mga taong makakatanggap ng mabuting balita nito, kaligtasan ang dumadaloy. Mula sa kanilang bibig, mula sa kanilang buhay, buhay mo, O Diyos, ang tatanggapin ng mga tao mula sa lugar na yun, sa sungit, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Lord, bigyan mo pa po sila ng iba yung kalakasan, iba yung katatagan at ang boldness and courage to preach and to do your will, to obey you, Father God. Salamat, Panginoon, at hindi mo sila pababayaan. Mula sa pag-alis nila sa lugar na ito hanggang sa pagbalik, sila nga po ay lubos na pinagpapala ng Diyos. In the name of Jesus, in the name of Jesus, maging kanilang mga anak na kanilang iiwanan, Lord, alam po namin, sila po ay iingatan mo, sila po ay pagpapalain mo, at alam namin sila po ay kasama mo, Panginoon. At dalangin din po namin, kasama ng mga kapatiran namin sa napupunta doon, Lord, gagamitin mo po sila. Gagamitin mo po sila. At maraming kaluluwa ang maaabot po sa lugar na ngayon, Panginoon. Salamat ngayon pa naman. Kami po nagpapasalamat dahil ito po ang dumadaling ngayon sa kanila. Ang kapangyarihan mo, ang kalwalhatian mo, at ang pag-ibig mo, O Diyos. Maging ang kagalakan mo at kapayapaan mo. Ito ang kanilang dadalhin sa lugar na yun. Ano man ang kanilang dadalhin, magbabago ang mga dadalhin nila. Pagaman sila po ay nakakaramdam ng pighati o ano ng problema nila. Dahil sa presensya mo, dahil sa anointing mo, Panginoon, magbabago ang sitwasyon sa lugar na yun, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kinikilala po namin na sila po ay inawag mo. You have called them. You have anointed them to be an apostle. They have this apostolic calling, Father God, to go and make disciples. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming pong mga pastor. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Kung gusto niyo magtanim ng seed kahapon sa ating offering, nag-take po tayo ng special offering, pero ngayon, kung gusto niyo magbigay, pwede niyo, gusto niyo magtanim ng pula, pwede niyo ihabol ng Friday, amen, manalangin po kayo ng pula, for outreach, kasi ginagawin po natin yung tulad ng ginawa natin last year, i-bless po natin mga pamilya ron, amen, pati mga bata. Kaya ho, magagala ko kayo ng seed hanggang Friday, pwede niyo kayo magbigay. Panalangin niyo po yan, because God provides seed to the sower, amen? So, tabi niyo po ako pagpapalit ng Diyos sa numbers o bilang. Receive His blessing. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo kaya Aaron na sa kanyang mga anak, na sabihin sa ganitong paraan, babasbasin ninyo ang mga anak ni Israel. Inyong sasabihin sa kanila, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingat nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at ating pagpapalain sila. Pagpalain ko kayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus.